Yes, magandang araw sa lahat. Gusto ko lang batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang mga kapatiran na matagal-tagal tayong hindi nagkita, no? Mga kasama natin, GCCF Family, Grace Community Christian Fellowship. Ilang linggo na hindi tayo nagkita personal, di ba? Kasi dahil nga dito sa COVID-19, so at least na-exercise natin yung ating worship every Sunday na may kanya-kanya tayong worship sa ating mga tahanan. Na-exercise natin, natuto tayo, kasama mismo ang ating mga pamilya. Amen? So, salamat tayo sa Panginoon. Kaya sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God. Ang Diyos, siyang nakakaalam. Masigit nakakaalam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Di ba? So, awit muna bago ako magbigay ng encouragement sa mga kapatiran. Gusto kong umawit muna sa Panginoon. The marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders told are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives, sister laborers, and the courtroom, no debate. Works on earth is all suspended as the King comes through the gate. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. Oh yes, the King is coming. Praise God, He's coming for me. The marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders are silent. No more time to harvest grain. Busy housewives, sister laborers, in the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. Oh, the King is coming. Oh yes, the King is coming. I can hear the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. Oh yes, the King is coming. Praise God, is coming for me. Praise God. Alam niyo, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, yan ang mga pinanabikan natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Alam natin na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Salamat sa mga kasama nating pastor. Kumusta kayo? Hope na sa tulong ng Panginoon, by the grace of God, nasa mabuting kalagayan kayo sa ating mga kapatiran sa Grace Community Christian Fellowship. Hallelujah. Malapit na matapos ang COVID-19. Kaya tuloy lang tayo sa ating mga panalangin, mga kapatid. Amen?
Tuloy lang tayo sa ating mga panalangin. Hallelujah. So, bago siguro tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos, tayo po'y manalangin sa sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataong binigay mo sa amin na maibahagi, Lord, ang iyong mga salita ay nagsilbing pagkain ng aming kaluluwa, O Diyos. Sinabi mo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Tunay, Panginoon, na hindi lamang kami nabubuhay sa mga material na bagay, kundi sa magitan ng mga salita mo na nagsilbing kalakasan ng bawat isa, O Diyos. Kaya sa hapong ito, Lord, buksan mo ang aming puso't isipan sa pakikinig ng mga salita mo, O Diyos, na ito ay may sa puso namin, Panginoon, na magsilbing kalakasan namin sa aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, alam natin no, sa ating mga kapanahunan ngayon, maraming mga gulo at ito ay nakasaad sa banal na salita ng ating Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, hindi natin maiwasan na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Yung iba na di-discourage dahil sa mga pangyayari na minsan hindi natin maunawaan. Pero yan po ay nakasaad sa salita ng Panginoon na tayo mga Kristiyano ay dadanas talaga ng mga problema. Dito tayo sinusubok ngayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Now, dito sa Biblia, gusto kong mag-share, nais kong ibahagi ang salita ng Diyos na makikita natin dito sa Romans chapter 8 verse 35, no? Sinabi niya dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Praise God. Kaya dito, ibasin natin ang ating pagbulay-bulayan na who shall separate us from the love of God? Diba? Magkapighatian ba, mga kapatid, na makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal natin sa ating Diyos? Di ba? Kay Kristo. Yung paghihirap daw ba? Dahil gusto kong malaman na bilang mga Kristiyano, kakambal natin ang mga problema na kasalukuyan na ating hinaharap sa ating kapanahunan ngayon. Sino ang makipaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Paghihirap? Kapighatian? Pag-uusig? Gutom? O, marami na mga nagugutom ngayon. Di ba? Kaya napakababaw yung ating relationship sa Panginoon. Kung dahil sa mga problema na ating tinatahak ngayon ay madi-discourage tayo, mapanghinaan tayo ng loob, mga kapatid, lalo tayong pinapatatag ng ating Panginoon sa mga problema na ating dinanas ngayon. Di ba? Paghihirap, natural lang yan. Alam nyo, temporary lang yung paghirap natin sa mundong ito. Kapighatian, pag-uusig, yan, dinanas natin yan. Gutom. Nandiyan na gutom. Di ba? Kasi maraming pangako, maraming nawalan ng trabaho, walang income sa ating kapanahunan ngayon. At minsan kinukulit na nila ang kanilang kinasasakupang barangay. Ang tagal naman ng relief goods dumating, di ba? Minsan naiinis na sila. Pero mag-trust tayo sa Panginoon. Kaya dito nga sa ating bawat pamilya, nagkakaroon tayo ng, iba sabi nila, stay at home. So dito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na kasama ang ating family. Mag-pray tayo, devotion sa umaga, devotion sa gabi. So, yung mga nakikita natin problema, kakulangan, lahat, isama natin sa prayer. Alam natin na we are serving a living God. Amen? Buhay na Diyos, handang tumugon, is our provider, mga kapatid. Handa siyang tumugon sa lahat nating pangangailangan. Dito masusubukan ang ating pananampalataya. Yung paghihirap na dinadanas, kapighatian, mga kapatid, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, at tabak. Di ba yun? Shall separate us from the love of God. Hindi ito ang maghiwalay sa atin, sa ating
pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil kung tunay natin na mahal ang Panginoon, the more na marami problema tayong pinagdadaanan, the more na lumalapit tayo sa Kanya. Amen? Kabighatian. Kaya kung titingnan mo doon sa John, di ba? Chapter 16 verse 33, anong sinabi niya doon? Ha? In this world ye shall have tribulation, but take heart. Sabi niya, take heart. Sabi niya, mga kapatid, I have overcome the world. Ngayon ang ating tandaan, mga kapatid, na ang lahat ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. Anong klaseng problemang pinagdaanan niya? Tayo, mga anak niya tayo. Dapat tayo ay mananagumpay tayo. In this world, ye shall have trouble. Trouble. Problema. Araw-araw yan. Problema tayong pinagdadaanan. But take heart, sabi niya. Take heart. Because I have overcome the world. Napagtagumpayan niya ang lahat namang ito. Katulad natin. Mananagumpay tayo. Dahil buhay na Diyos ang ating tatay, ang ating pinaglilingkuran buhay. Kaya nating lampasan anumang problema dahil hindi niya tayo bigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya, mga kapatid. God knows your load limits. Alam niya ang iyong kapasidad, mga kapatid. Kaya lalo tayo maging masigasig sa paglilingkod natin sa Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Amen? At hindi kaiiwan ng Diyos. Jesus does not abandon us to our struggles na pinagdadaanan. Sometimes the Lord uses problems. No? Ginagamit niya ang mga problema para subukin ang ating mga struggles sa buhay. Sometimes the Lord uses our problems to test our faith, mga kapatid, para subukin ang ating pananampalataya, to prove that your faith is genuine, mga kapatid. Diba? Kung yan ay talagang dadalisay. Kung yan ay talagang genuine ang ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, itong pagsubok na ating dinadanas ngayon, mga kapatid, ito, trial, give us the opportunity to demonstrate the power of God. Amen. Makikita mo ang demonstrasyon ng kapangyarihan niya. No? Na minsan, magugulat ka lang na sa dami-dami mga problema na dinanas natin ngayon na pagtagumpayan natin. Kasi nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa magitan ng ating paniniwala at ating pananalangin. Hallelujah! Makikita natin na ang Diyos ay tumutugon. Dahil ang Diyos na sinasamba mo, siyang naglikha sa langit at lupa. God created the heaven and the earth. Yan ang Diyos na sinasamba natin na makapangyarihan. Diba? Alam nyo, many of us cannot stand suffering. Alam natin yun. Maraming mga Christian, no, na hindi nila napapaninigan yung mga problema. We worry. We complain. Many are calling out to God. Sabi nila, Lord, bakit ganitong nangyayari sa ating mundo ngayon? Diba? Italy, China, isang lugar pa sa US, marami na dahil dito sa virus na kumakalat ngayon. Di ba? Pero magpasalamat tayo. Ang mga anak ng Diyos, andoon yung covering ng Panginoon. Tayo nananalangin palagi sa magitan ng kanyang banal na dugo. Ha? Kinukumutan niya tayo ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Ilalayo kanya yung proteksyon ng Diyos. Ito ang maganda kung may personal na relasyon ka sa Panginoon. May Diyos ka na handa kanyang proteksyonan, mga kapatid. Hindi kanya pababayaan. Amen? Kaya, yung iba, nagtatanong sila bakit nangyayari ito. Kaya nga sabi ko, dito sinusubok yung ating pananampalataya. At ang ating kaaway, 24/7, umaatake ito.
umaatake ito sa atin, individual na mga Kristiyano. Satan attacks every true child of God. Di ba? Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka naatakihin ni Satanas kasi magkakasama kayo eh. Pero kung ikaw ay may personal na relasyon at isinasabuhay mo, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hallelujah, aatakihin ka ni Satanas. Walang exemption dyan. 24/7 ang ating kaaway gumagala. Diba? Gusto kang kukunin yung salita ng Diyos sa puso mo. Dahil sa kawalan minsan, gusto niyang bulungan ka upang ma-discourage. Yung Diyos mo, akala ko mayaman yung Diyos mo, bakit walang-wala ka? Mga kapatid, yan ang mga bulong ng kaaway natin na dapat ma-overcome natin. Amen. Kasi, ikaw at ako, walang exemption dito sa mga pangyayari, sa mga pagsubok. Kaya sa ating paglilingkod, ang sabi ng Pilipos, chapter 1, verse 29, anong sinabi niya doon? For unto you it is given in the behalf of Christ, sabi niya, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ibig sabihin mga kapatid, not only to believe in God, hindi lang maniwala ka, manampalataya ka, but to suffer also. Dadaan ka ng mga persecution, troubles sa buhay, dadaan ka. Yan ang sabi. You have a double opportunity to believe on the Lord Jesus Christ and to suffer for His sake. Hallelujah. Amen? Kaya dapat maging matatag tayo sa likod ng ating mga pinagdaanan. Lalo tayo maging masigasig. Di ba? Hindi natin alam ang plano ng Panginoon. Basta sa alam ko, sa mga bawat pangyayari, ang Lord ay may mensahe siya sa mga hindi mananampalataya, may mensahe siya sa mga mananampalataya. Na the more maging masigasig tayo, the more na magpagamit tayo sa gawain ng Panginoon, the more na maging involved tayo sa gawain ng ating Panginoon. You and I have a double opportunity to believe on the Lord Jesus Christ. Maniwala ka sa Kanya, magpagamit ka, because the Bible says, I am crucified with Christ. Ako'y nakapako sa cross na kasama si Kristo. Hindi ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay. Ibig sabihin, no longer us who lives, but Christ. Amen. Hindi na ikaw. Si Kristo na. At maraming assuring promise ang ating Panginoon, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Diba? May problema. Anong mga assuring promise niya? Call unto me and I will answer thee. Naka-address sa mga anak. Kung may problema kayo, nandito lang ako. Tumawag ka. Diba? Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Alam natin na we are now living in these last days. Nasa huling araw na tayo. Kaya we must give the importance of preciousness of time. Sa bawat minuto, bigyan natin ng halaga, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Nasa huling mga araw na tayo. At alam natin, sa ayaw mo at sa gusto, itong COVID-19, no? Itong nangyayari sa ating bansa ngayon. Maraming mga tao na kung pwede lang makaligtas sila sa virus na ito. Yes, pwede nating malampasan ang virus na ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung malampasan mo yan, hindi ka matablan ng virus na yan at hindi ka mamatay. Sinabi pa rin sa salita ng Panginoon na it is appointed unto man once to die, and after that judgment. Malampasan mo ang virus kung hindi ka matatamaan. Pero lahat pa rin tayo mamamatay. Na yan ang dapat nating paghandaan
Lahat tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Yan ang dapat nating paghandaan sa darating na mga araw. Di ba? Sabihin mo, Pastor, bakit hindi pa naman dumating? Mahaba pa, yes. Dahil mahal ka niya. He does not want anyone to destroy. Ayaw niya na anyone na mapapahamak. But God wants everyone to repent. Diba? Gusto niya na tayo magbalik loob sa Kanya. Alam naman natin, ang history natin, we are all sinners. Diba? Dahil sa ginawa ni Adam at Eva, nag-disobey sila sa utos ng Panginoon. At sinumpa at tao, kaya tayo makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kasalanan tayong lahat. Ang gusto lang ng Panginoon na tayo ay manumbalik sa Kanya. Amen. Diba? Sa likod ng mga problema pinagdaanan natin, mga kapatid, natural lang ito. Trials give us opportunity para maging matatag tayo. Pero ang sabi ng Kanyang salita, my grace is all you need, for my power is strongest when you are weak. Amen. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Manatili tayong matatag, mga kapatid. At tayo ay magbalik loob kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Hinihintay ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakasarap kung ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi natin alam. Sinabi ko kanina, kung maligtasan mo ang kamatayan, nakaligtas ka sa COVID-19, mamamatay ka pa rin. Di ba? Ipopospon lang ang kamatayan mo. Pero lahat tayo mamamatay. Dahil katuro na sa salita ng Diyos na lahat tayo ay mamatay. Di ba? Sabi nga ng isang bata, tatay, nanay, ilang taon ba ang bata? Ang tao mamamatay, sabi niya. Uy, magandang tanong yun, di ba? Sabi nung tatay, anak, pumunta ka sa sementeryo, malalaman mo kung ilang taon ang tao mamamatay. Nung pumunta ang bata sa sementeryo, nakita niya doon na, hindi pala pare-pareho. Mayroong kapapanganak lang, nabuhay lang ng isang araw, namatay. Mayroong kapapanganak lang, nabuhay ng isang linggo, namatay. Mayroon ding umabot lang ng 5 years, namatay. So, hindi pare-pareho. Maaari ngayon, umabot ka ng 20 years old, umabot ka ng 30, pero hindi mo alam ang bukas, mamamatay ka. Di ba? What is your life? It is even like a before that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ganon inilarawan ng salita ng Diyos na ang buhay natin, we cannot boast ourselves, mga kapatid, ourselves. Hindi natin pwede magpalaki dahil ang Diyos natin, sa Kanya nagmumula ang buhay. Di ba? Kaya marami tayong mga pinagkaabalahan sa ating mundong ito. Diba? Marami tayong pag-inaabalahan, pero sana isa sa mga priority pag-abalahan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung magbalik loob tayo sa Panginoon. Mga kapatid, may pag-asa tayo sa Panginoon. Lumapit ka lang sa Panginoon, magbalik loob ka. Isama mo ang iyong mga anak, ang iyong mga mahal sa buhay. Maglingkod kayo sa Panginoon. Dahil ang kamay ng Panginoon, ang palad ng Panginoon nakabukas para sa iyo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na mapahamak tayo. He does not want anyone to be destroyed. Ang gusto niya, everyone to repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sabihin mo na, marami na akong kasalanan. Marami na akong ginawa. Nahiya ako sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos, hindi Kanya itatakwil paglalapit ka sa Kanya. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mayroon siyang eternal life na gustong iregalo sa iyo, sa akin, sa ating mga mahal sa buhay. Tanggapin lang natin ang regalong ito. Dahil pag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan, mga kapatid, for the wages of sin is death. Ito yung death na forever na kamatayan kung hindi mo tatanggapin ang ating Panginoon. Pero sabi niya, but the gift of God is eternal life. May regalo ang Diyos sa atin na eternal life.
buhay na walang hanggan. Tanggapin mo mga kapatid, ang regalo na yan kung gusto mo karoon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung pagod ka na sa mundong ito, maraming problema kang hinaharap, why don't you try Jesus? Di ba? Marami kang mga pinagdaanan. Mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, maranasan mo ang kapayapaan, ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya iiwanan. Sasamahan ka niya. Kasama mo siya palagi. Hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon sa hapong ito, sa mga salita niya na nagbigay ng paalaala sa atin, mga kapatid, na sa ating paglilingkod, hindi ito makipaghiwalay sa atin. Nothing shall separate us from the love of God. Diba? Tribulation na yan. Mga trouble sa mundong ito. Kaya nga, sinabi niya si John 14 na, let not your heart be troubled, believe in God. Believe also in me. Believe in God, believe also in me. Let not your heart be troubled. Huwag tayong mabalisa. Bakit? Because we have God. May Diyos tayo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hallelujah. Kaya sana, mga kapatid natin sa pananampalataya, lakasan ninyo ang loob ninyo. Patuloy tayo sa ating paglilingkod. Yung devotion natin, every day, di ba? Kailangan nakatago tayo sa presensya ng Panginoon. Stay in the presence of God. Maramdaman natin siya. Kaya si Lord, may mga plano siya sa atin. Muling binuo niya ang ating family. It's time for us na magkaroon ng restoration, mga kapatid. Maaaring ikaw, tatay, nanay, may mga pagkukulang tayo sa ating mga anak. Anak, may pagkukulang sa magulang. It's time for us na hihingi ng tawad sa isa't isa. Mag-purify tayo, purify natin ang ating sarili sa Panginoon, Lord. And kikilos yung tinatawag na forgiveness sa bawat isa. Patawadan sa isa't isa. Mahirap, mga kapatid, na mayroon tayong mga hinanakit sa isa't isa. Ang gusto ng Panginoon, kaya tayo stay at home, di ba? Mayroon tayong quarantine community. Na-quarantine tayo sa bahay natin, kasama ang family. Muling binuklod ng Panginoon yung pamilya natin. Sama-sama tayo. Kung may mga hinakit, ito na yung time, magpatawaran tayo. Magpadama sa pagmamahal sa isa't isa. Amen. Ito yung gusto ng Panginoon. May mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Every family, mga kapatid. Kaya salamat sa salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan sa hapong ito. Sana, mga kapatid, magpatuloy tayo, magpalakasan tayo habang nandyan pa ang ating Panginoon. Hinihintay niya kayo. Diba? Sabi niya, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Hallelujah. Habang masusumpungan mo pa, andyan pa siya. Hinihintay ka lang niya, mga kapatid. Amen. Dakilang Diyos, ang aming puso ay puno ng pag-asa, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming napapakinggan, Lord. Patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya sa likod ng problema, COVID virus na aming hinaharap. Alam ko, Lord, na Ikaw ang may kontrol sa lahat ng ito. Patuloy ang iyong proteksyon sa mga kapatiran, Panginoon. I-sustain mo, Lord, anuman ang kanilang mga problema right now, Panginoon. Financially, hallelujah. Relationship, oh God, hallelujah. Thank you, Lord, for fixing relationship. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo na hindi nagmamahaliw ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Kaya sa araw na ito, Lord, lubos ka naming pinapasalamatan sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan, Panginoon. May sa puso namin ito at may isagawa. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Dapat isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Huwag natin hintayin na kung kailan na pupunta ka na sa ospital sa mo pa maalaala ang Diyos. Habang malakas pa tayo, ibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Kailan pa bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya
kanya ang nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, tuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, buwan mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay buhay mong lakas sa kanyang nagbigay sa'yo na buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, tuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Praise God. Kailan pa? It's time, mga kapatid, na tayo ay lumapit na sa Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless.